Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikatlong kabanata ng pahayag at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Ako ay nakakaramdam ngayon ng kakaibang pakiramdam. Lagi akong nagkakaroon ng problema sa aking tiyan at madalas na dumidighay, ngunit alam ko na nais pa rin ng Panginoon. Nais pa rin ng Panginoon na gamitin ako upang ipahayag ang kanyang mga salita. Katulad po ng mga naunang iglesia. Ang libro po ng mga pahayag ay napakakaibang libro. Ang libro ng mga pahayag ay kakaiba. Kung titigpunan po natin ang simula ng kabanatang ito at kahit pa ng mga naunang kabanata, ito ang natatanging libro na nagsasabi ng tungkol sa pahayag ni Hesukristo. Bagay na direktang sinabi ng Panginoon. Walang anumang libro sa Biblia ang nagpapahayag ng ganito. At ano pong sinasabi nito tungkol sa salita ng Diyos o kaya sa pahayag ni Hesukristo? Chapter 1 verse 19. Sinasabi po doon na kung ano man ang nakikita ni Juan ay ang siyang mangyayari sa hinaharap. Ibig sabihin, nakita ni Juan ang pangitain ng Panginoong Hesus. Ngayon ay tungkol naman po sa 7 iglesia. Na mula po ngayon, ang mga nasa hinaharap ay naroon ang nais ng Diyos. Ibinigay po ng Panginoong Hesus ang pahayag na ito mismo kay Juan. Naroon din po ang pahayag sa 7 iglesia. Ang iglesia po sa kasalukuyan ay hindi lamang po 7. Ngunit sa Asia Minor, ito po ang mga iglesia noong panahon po na iyon. Ang 7 iglesia na ito, may ilan sa kanila na pinapurihan, pinapalakas, at mayroon ding mga itinatama. Sa panahon po natin ngayon tayo ay dumadalo sa 611. Dito mababasa po natin kung paano sinasabi ng Panginoon, alam ko ang inyong ginagawa, alam ko ang inyong iniisip, alam ko ang bawat ninyong plano. Kumbaga sa Cantonese, parang sinasabi anong uri kang tao. Ngayon makikita po natin kung paano tayo sinisiyasat ng Panginoon at ano kayang uri ng sulat ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Dito mababasa po natin ang 3 sulat para sa 3 iglesia na maaari po natin gamitin upang siyasatin ang ating mga sarili kung paano tayo tinitignan Panginoon. Pastor Joshua, nitong nakaraang Martes, kanyang sinabi na ang background ng pahayag ay iyon ay dahil ang mga tao ay nakakaramdam ng persekusyon. At naroon po ang hari ng Romanong Imperyo, siya ay napakahalagang uri ng hari. Para pong siya ang huling emperor. Sa mundo po ng mga Kristiyano, ano kayang uri ng persekusyon ang kanilang natatanggap? Naroon din po si Nero na nagbabato ng persekusyon sa mga tao. Ang mga ito ay nangyayari lamang po sa mga Romanong Imperyo. At bukod pa po doon, may iba't ibang pang uri ng pagpapahirap
makikita po natin na sa mga sulat ni Juan ay naroon pa rin ang paghahari ng Romanong Imperyo. Dito para bang sinasabi na dapat nilang purihin ang Romanong Imperyo o ang Romanong Hari. Kaya naman bakit sumulat si Juan sa mga iglesia? Iyon ay dahil sila ay naguguluhan dahil pinipilit sila na sambahin ang hari. At sila ay nahihirapan. Kaya naman po ngayon, titignan po natin ang tatlong iglesia na ito. Sa salita ng Diyos, mababasa po natin ang paulit-ulit na ilang mga salita. Ang tatlong iglesia. Sinasabi niya dito ng paulit-ulit ang lahat ng may patinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sinasabi ng Diyos sa lahat ng mga iglesia, lalo na sa mga nahihirapan, na dapat nilang lumago mula sa pagiging mahinang uri ng iglesia upang maging malakas na iglesia. Dahil kahit anuman persekusyon na kanilang matatanggap, sila ay magtatagumpay. Dahil ang Panginoon ay naroon na kanila pa rin kasama. Kaya naman po sa kabanatang ito, bibigyan po natin ito ng pamagat. Maaring ikaw mahina, ngunit ikaw ay magiging matagumpay na uri ng iglesia. Sabi sa verse 8, alam ko, binuksan ko para sa iyong isang pinto na hindi maisasara ni numan. Nabanggit po dito ang tungkol sa iglesia sa Philadelphia. Madami pong papuri ang binibigay sa iglesyang ito kumpara sa Sardis at sa ilang mga iglesia. Ngayon titignan po muna natin ang verse 1 to 6. Bibigyan natin ng subtitle na ang iglesia ay dapat na maging alerto. Ang Sardis ay isa pong iglesia na hindi alerto. Ito'y napakabatang uri ng iglesia. Mga 40 taon na uri ng iglesia. Verse 1, sabi po dito, alam ko ang ginagawa mo, ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Ayon sa kanilang reputasyon, ayon sa kanilang pagkakakilala. Marami silang mga aktibidad, madami silang mga ginagawa, maaring madaming binabautismo, maaring may mga tao naghahandog. Ang iglesyang ito ay napaka-busy, abalang-abala at buhay na buhay, ngunit alam ng Diyos ang kanilang ginagawa. Sinasabi po dito na ang kanilang espiritual na buhay ay patay. Ayon sa espiritu, sila ay patay. Sa verse 2, kaya't gumising ka, palakasin mo ang nilalabi pa sa iyo upang hindi tuluyang mamatay sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Dito, hindi po nabanggit kung anong uri ng gawa ang tinutukoy.
Ngunit mapapansin natin na sila ay peke at hipokrito. Maraming mga Kristiyano ang nawawalan ng pag-asa ng pananampalataya. Maaring madaming mga pagtatanong o kaya ng mga nagmumukha lamang na Kristiyano ngunit sa totoo ay wala silang tunay na ugnayan sa Diyos. Sila ay nagtatrabaho, abalang-abala ngunit walang tunay na ugnayan sa Diyos. Kaya hindi po sila integrated bilang mananampalataya. Nagmumukha lamang ng mga Kristiyano, ngunit iba sila pagdating sa trabaho, sa kanilang pamilya, kung paano sila tumutugon sa iba, kahit sa gobyerno ay ibang-iba. Mayroon po silang iba't ibang uri ng paggawa. Kaya naman ang iglesyang ito sa Sardis ay inaatake ng kaaway. Kaya sila po ay binibigyang komento ng Diyos. Sila ay gumamit ng analohiya na kanila pong mauunawaan dahil ang iglesyang ito ay nasa taas ng bundok. Maraming pagkakataon ay madami po silang mga digmaan na para bang ngunit nakakaranas din po sila ng pag-atake. Sa Persia, ang unang hari ang siyang nagpalaya sa mga Israelita. At kahit anuman pong gawin nila, naroon pa rin ang pag-atake. Naroon na pinalakas ang mga tao doon. Maaring para kay Haring Alexander sa mga Romanong Imperyo, nais nilang atakihin ang mga syudad. Kaya naman sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanila na hindi nila nabigyang seguridad ang iglesia. Sa likod ng komentong ito, ang hukbo ay natutulog. Kaya naman para niyang sinasabi na bakit hindi nila ginagawa ang lahat. Kung paano pong tumugon ay nasa verse 3. Dapat na magising, dapat na sumunod, dapat na magpakumbaba at humingi ng tawad sa pagkukulang. Ito po ay maihalin tulad natin sa mga unang pahayag na huwag kakalimutan ng unang pag-ibig sa Diyos. Maring sa panahon po natin ngayon, paano po tayo tumutugon kung tayo ay tinatawag ng Diyos na maging cell leader? Dapat po nating tandaan na huwag po tayong maging hipokrito o kaya magkaroon ng dalawang mukha. Balikan po natin lagi kung paano tayo nagsimula sa atin pong ugnayan sa Diyos.
Dapat tayo maging alerto, laging alalahanin, laging tumanggap mula sa Panginoon, laging humingi ng tawad. Dahil sa Sardis ay madami pong mga tao ang hindi alerto, kagaya po ng sabi sa verse 2 at sa verse 4. Ang tao sa Sardis, ang iglesia sa Sardis ay hindi tunay. Naway siyasatin po natin sa ating buhay ang mga parte na maaaring patay. Maaring lagi natin sinasabi, ako ay naglingkod sa ganitong paraan, nagtrabaho sa ganitong paraan, pagkatapos ay sapat na iyon. Ngunit dapat po nating tandaan o kaya ay balikan lagi kung paano natin natanggap ang pag-ibig ng Diyos, ang apoy na nagmumula sa Diyos. Maaring ngayon, ramdam po natin na tayo ay pagod na sa pagdidisipulo, pakiramdam natin na tayo ay talo, o kaya ay maaaring ang tinitingnan natin, mukha silang mga leader, ngunit sa loob-loob natin ay wala na po tayong apoy na magdisipulo, na mag-alaga. Atin pong balikan kung bakit tayo tumugon sa Diyos. Maaring nung tayo ay bata pa ay nakatanggap tayo ng pangitain mula sa Diyos. At ang pagbalik sa mga bagay na ito ay makakatulong po sa atin upang manumbalik sa apoy at pag-ibig na mayroon tayo sa Panginoon. Verse 5, ang magtatagumpay ay dadamitan ng putian, hindi ko kailanman buburahin saklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Ayon sa libro po ng buhay, iyon po ay nagpapahiwatig ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ito po ang ginagamit ng Panginoon para po sa atin upang tumugon sa Kanya. Tanggalin nawa ang pagiging ipokrito. Dapat na maging alerto at tanungin at siyasatin lagi ang sarili. Aling parte ng ating buhay ang maaring patay na nangangailangan ng muling pagkabuhay? Sunod ay ang ikalawang iglesia, ang iglesia sa Philadelphia. Ang Philadelphia ay sikat po na estado sa Amerika. Philadelphia, ang ibig sabihin po nito ay brotherly love. Pag-ibig para sa kapatid. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay namumuhay ng payapa. Sa lahat ng mga iglesia, ang iglesyang ito ang may mga mas madaming papuri. At ano po ang espesyal pagdating sa iglesyang ito? Sinasabi po na ang susi ni David ay narito. Pinapaboran ng Diyos ang iglesyang ito. Akin pong sinasabi ng Philadelphia ay isang matagumpay na iglesia. Verse 8. Sinasabi po dito na gayon paman, hindi po sila ganon kalakas na uri ng iglesia. Sabi dito, alam kung kaunti lamang iyong kakayan, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat sa akin, kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Para sa Panginoong Yesus, ang iglesyang ito ay hindi ganoon kadakila, hindi ganoon kalaki.
mayroon lamang maliit na kakayahan, ngunit pinapakita po nito na mayroong maliit na kakayahan ng pastor, maliit na kakayahan ng disipulo, ng mga mananampalataya. Maaring ang iba pang mga iglesia ay mas malakas kumpara sa Philadelphia. Ngunit ang kanilang buhay ay tunay na nakatuon sa Diyos. Mayroon silang kakaunting kakayahan, ngunit ang kanilang pananampalataya ay tunay na sa Panginoong Hesus. Hindi nila kinalimutan ng Panginoon. Sabi sa verse 10, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, ingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Kung ano ang kinatutuwa ng Diyos ay dahil sila po ay isang iglesia na mapagpasensya, puno ng banal na espiritu, na kahit pa sila ay nahaharap sa mga pagyanig, naroon pa rin na sila po ay mapagpasensya sa pagsunod. Ito po ay napaka-normal at ordinaryo lamang na iglesia, ngunit kahit sa pagyanig ay kanila pong binabalikan ang salita ng Diyos. Lagi po nalang iniisip kung ano ang nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos o hindi. Binabalikan ang salita ng Panginoon. Dahil kung matatandaan po natin, sila ay pinipilit na sumamba sa hari. Ngunit ang iglesia sa Philadelphia ay napaka-tapat sa kanilang pagsunod, lalo na sa kalooban ng Diyos. Dapat po nating tandaan na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga pa rin sa lahat. Sa Isaiah 22 nabanggit po ang tungkol kay Haring Hezekiah. Sinasabi po doon na ang susi ay may bibigay kay Haring Hezekiah. Ang Messiah ay magmumula po sa kanyang kaharian, katulad ng Philadelphia. Binibigay ng Diyos ang kanyang susi. Sa mga sulat ay nabanggit po ang pagpapahagi ng ebanghelyo o kaya ang ebanghelismo. Ito ay pagpapaalala na kung sila bilang mananampalataya ay dapat na lumaban ayon sa Espiritu. Ang Philadelphia ay naniniwala na ang Diyos ay naroon na sasama sa kanila. Maging ang Panginoong Hesus ay magbubukas ng pintuan para sa kanila. Tayo ngayon ay nasa Hong Kong, masasabi po natin na tayo ay nasa mapayapang lugar. Ngunit ang ating pong iglesia ay humaharap pa din ng mga espiritual na laban, ng mga pag-atake. Ngunit dito makikita po natin ang Philadelphia, sinasabi po dito na dapat silang maging matatag, magkaroon ng pasensya,
At kahit ano pa mang sabihin ng mga tao o ng ibang ng mundo sa iyo, tayo po ba ay tumitindig sa katotohanan? Tayo po ba ay mayroong seguridad pagdating sa salita ng Diyos? Ngayon, sinasabi po dito na ang tinitignan ng Diyos, lalo na sa kalidad ng kanyang iglesia, dahil tayo po ay haharap sa mga pagsubok, dapat po tayo maging iglesia na mayroong sapat na pasensya. Tayo ay maging isang matatag na haligi ng templo ng Diyos. Sabi dito, isusulat ko sa kanyang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Itong bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa aking Diyos, isusulat ko rin sa kanyang aking bagong pangalan. 3 uri ng pangalan ang ilalagay ng Panginoon. Naway ganitong uri po tayo ng iglesia, na ang pangalan ng Diyos ang siyang magiging selyo natin sa ating ulo. Sa Revelation, sa libro ng mga pahayag, sinasabi po na seselyohan ng Diyos ang kanyang mga piniling tao. Pagkatapos, ang 666 naman ay para sa kaaway. Ang iglesia sa Philadelphia ay mayroon na pong selyo ng Diyos. Maging ganito din po sana tayo na magkaroon ng pasensya, pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok dahil tayo ay kabilang sa Diyos. Panghuling iglesia ay ang sa Laodicea. Sa 7 mga iglesia, ito po ang panghuli. Ito ang natatangiang iglesia na walang kahit anumang papuring natanggap. Sa Laodicea, lahat ng komento ay negatibo at anong nangyari sa iglesia pong ito. Ito ay isang iglesia na para bang bilib na bilib sa sarili. Ginamit ng Panginoong Yesus ang lukewarm, pagiging lukewarm upang sila ay bigyang deskripsyon. Dahil sa Laodicea, meron po silang hot spring, bukal, at ito ay nagtutungo sa syudad. Ginamit po ang salita tungkol sa tubig, malamig na tubig at mainit na tubig, at ang lukewarm or katamtaman lamang na uri ng tubig. Maligamgam, sorry. Verse 16, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Ngunit bakit po sila naging maligamgam? Hindi sila malamig, hindi rin mainit. Dahil sila ay laging nasa basta-basta lamang nasa comfort. Sabi sa 17, sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Dito,
Ang iglesia po sa Philadelphia, kung sila man ay nayayanig, kapag sila ay nayayanig, pakiramdam nila na sa kanila ng lahat, ngunit ang totoo ay hindi. Ang kapayapaan ng Diyos, oo, nandoon, ngunit kung tutuusin ay napakababaw lamang. Katulad po ng nasa Laodicea, sinasabi po ng Panginoong Hesus na hindi ito ang kanyang kalooban. Sinasabi po dito na sila ay gumagawa ng mga panggaling, ngunit sila mismo ay hindi nakakakita. Sabi sa verse 20, tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan, kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ito po ang iglesia sa Laodicea. Ang kanilang seguridad ay nasa pera. Pagdating sa kanilang professionalism. Ngunit hindi nila tunay na nararanasan ng Diyos, hindi tunay na umaasa sa Panginoon. At ito po ay isang kasinungalingan. Mga kapatid, ngayon, ito po ay nagpapaalala sa atin na dapat po tayong umasa lamang sa Panginoon. Huwag lamang pong umasa sa pinansyal na aspeto sa kayamanan na nagmumula sa mundo. Katulad ng pagpapala ng Panginoong Hesus sa Iglesia sa Laodicea, naway siya sa atin po natin ang ating po mga puso at kung saan nga po ba tayo tunay na umaasa. Ang Panginoong Hesus ay naritong naghihintay po para sa atin, kumakatok sa atin pong mga puso. Sa atin pong mga buhay, ano pong ating pinagyayabang? Ano po ating pinangahawakan? Saan po nagmumula ang bawat nating seguridad? Maaring pinangahawakan natin ang ating propesyon? O dahil maayos ang mga ugnayan na mayroon tayo, naway wag po tayong maging maligamgam. Wag din na mahulog. Wag mahulog sa comfort. Dapat po tayong maging alerto. Tinitignan po ng Diyos, sinisiyasat ng Diyos ang atin pong mga buhay. Naway tulungan po tayo ng banal na espiritu na siyasatin ang ating mga puso, ang ating mga paggawa, at huwag kakalimutan ng Panginoong Hesus. Huwag po tayong maging sobrang bilib na bilib sa ating mga sarili, nakakalimutan ang ating ugnayan sa Panginoon. Naway pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita.